Nakakabingi mga tambucho nyo, mga tulongges. Nilagdaan ko Executive Order number 4, reiterating strict enforcement of Ordinance number 8772, entitled Motor Vehicle Modified Muffler Noise Regulation. Nakakabingi mga tambucho nyo, mga tulongges. At dahil dyan, nabingi rin ang pamahalaan sa sigaw ng taong bayan, kaya ipagbabawal ko po ito. The City Hall will lead by example. Habang inaayos natin ang pananalapi, napakarami rin pwedeng magawa. Hindi lang marami, kundi napakarami na ang pwede nating gawin agad-agad to make Manila great again. Total, lumaki akong sanay na walang tulugan. At noong panahon ng COVID, namuno ng walang uwian. Therefore, I will ask for sacrifices that I will not bear myself. I will not demand the kind of service that I will not be the first to render. My office will be the kilometer zero of this policy. Change begins at City Hall. On my first 3 hours in office, I have signed 20 executive orders and appointment of executive officials. That is to make sure that there is no vacuum and that engine for change start to hit the ground running 12:01 of June 2025. I've signed Executive Order number 1, directing all officials and employees of LGU Manila to be the exemplar models. We will start with basic, good moral and right conduct. To make Manila again, we must begin at City Hall. Ang opisyal at empleyado ay hindi pabaya sa trabaho at hindi abusado. May paggalang sa batas at mga alituntunin na pinahiral ng pamahalaan. Magalang sa pakikitungo sa nangangailangan, magalang sa kapwa-empleyado, magalang sa kapitbahay, at kung saan man kayo mapapadpad, maging magalang kahit kanino. Hindi irresponsable sa social media, hindi nagkakalat ng fake news. Sa oras ng trabaho, hindi nakikipagchismisan. Kahit luma ang damit, hindi kailangan maging mukhang dugyot. May respeto sa oras ng iba at sa mga nangangailangan ng tulong. May busilak ng iting ipinapakita. Kahit hindi oras ng trabaho, handang lumapit at tumalalay sa sino mang nangangailangan ng tulong sa inyong paligid. Hindi makikitang nagkakalat ng basura, nagpapark ng sasakyan kung saan-saan. Para naman sa ating mga health workers, inaasahan namin na kayo'y magiging mapagkalinga. Huwag na kayong sisimangot. Padadalang ko kayo ng gamot. Kaya naman nahihirapan yung ating mga health workers eh. Anong ibibigay nila? Kispirin? Yakapsul? Togmolodon? Bakit? Itinira natin ang JO eh. Pambili na lang ng paracetamol, GNAO nyo pa. Kinas advance nyo pa. Gusto ko maging maunawain kayo, mga health workers, mga doktor and nurses. Ipakita natin sa kanila, kahit man lang sa pakikitungo, na sa panahon ng kanyang sakit ng katawan, hinagpis, hirap, yung ngiting maibigay natin, maaaring gamot na sa kanila, o pag-asa na nilang makakamit na pangangailangan nila ay tutugunan ng pamahalaan. You must be the leading champions to make Manila great again. To the citizens you serve, you represent City Hall. So please act as an ambassador of goodwill for the institution you represent. Ibalik natin ang good manners and right conduct sa Kapitolyo ng Pilipinas. Nilagdaan ko rin ang Executive Order number 2 upang istriktong ipatupad ang City Ordinance na nagtatakda ng curfew sa Maynila. Sa mga batang 17 anyos, pababa mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Matulog na kayo. Sa paglilibot ko gabi-gabi, sandamakmak na mga bagitong kabataan ng palaboy-laboy sa kalsada. Yung iba, hindi pa tuli. Sumasabak na sa rambol. Kasama sa mga pulutong na nakikipag-away na may gamit pang patalim. Ang iba naman yung ginawang racing circuit. Ang ating kalsada. Walang helmet, walang lisensya, walang muffler.
at walang takot na makapagkarirahan kay kamatayan, nakakadistorbo po kayo sa mga pagod na natutulog sa maghapong trabaho nila. Hindi rin lingid sa inyo na marami sa kanila na wala pang eksaktong legal na taong gulang. Bumibili na ng alak, tumutungga na ng alak, ginagawang mistulang beer house ang bangketa at mga bar. Bilang na ang araw nyo, last shot nyo na yan. On a serious note, when these feral kids go wild, they cause mayhem, public disturbance, and danger to themselves. And the worrisome for the parents. For this purpose, I have directed the Manila Police District to establish checkpoints in all ingress and egress of the city of Manila, which you have seen already through the leadership of General Gomez. Andiyan po siya. Guzman. Sorry. Ayan po ang ating district director. 10 ng kanyang mga kasamaang opisyalis ng ating kapulisyan sa lungsod. And I have directed the Manila Department of Social Welfare to establish a ready force unit to collaborate with MPD in the strict implementation of curfew hours for the city of Manila. Nilagdaan ko rin, Executive Order Number 3, all barangay officials to lead the simultaneous declogging of canals and estero and cleaning of their street starting July 5 and every Saturday thereafter. We will be consistent with this policy. We will be consistently implement this policy. And I will provide you consistent leadership for this policy. Nilagdaan ko Executive Order Number 4, reiterating the strict enforcement of Ordinance Number 8772, entitled Motor Vehicle Modified Muffler Noise Regulation. Nakakabingi mga tambucho nyo, mga tulongges. At dahil dyan, nabingi rin ang pamahalaan sa sigaw ng taong bayan. Kaya ipagbabawal ko po ito. Ours must be a city of sights, not city of signs. Not a perpetual display of dead cables and wires. So sa mga telco, public utilities, hindi po pansit kanton ang poste ng aming lungsod. Kaya nakikiusap ako sa inyo, kayo may nanonood ngayon, sa mga patay na kawad ng kuryente at telepono, tanggalin nyo na po yan sa loob ng 6 na buwan. For this purpose, I signed Executive Order Number 5, mandating telecom, power, electrical, and or cable TV services providers and other service providers to remove wires and cables that are no longer in service and fix the so-called spaghetti wires. Consider this as a sort of your disconnection notice. Mga telcos and utilities, huwag nating hintayin. Kayo'y tistigong buhay. Huwag na nating hintayin may madisgrasya muli. Sa tumumbang poste, katulad na nangyari sa Binondo, walang lindol, walang aberya, tumumba na lang. Kung yung poste hindi kinaya ang mga kabling yaon, buti na lamang, hindi na umuulit pa.